Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kasama po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit. Lalo na po yung mga nasa kanilang tahanan, ganon din po yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live na nakakalahok natin at nakakasama sa pamamagitan ng ating social media or Facebook platform. Kayo pong lahat ay ating ipinagdadasal. Kasama din nating ipinagdadasal ang lahat ng mga humihingi sa atin ng panalangin. Ating mga mahal sa buhay, ating mga kaibigan, lalo na yung mga malalapit sa atin na alam nating nawawalaan ng pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, humingi muna tayo ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan, lalo na sa maraming beses na hindi natin pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong sambayanan naway tuwangan ng ulirang pamumuhay at pagdalangin ni Santo Domingo. Maging tagapagtaguyod nawa sa aming katapatan sa iyo, ang namuhay bilang tagapangaral ng maasahang katotohanan mo, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at sa Huda. At ito hindi gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko nagugunitain pa ang kanilang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang tugon po sa salmo, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. At kung magkagayon na, aking tuturuan, sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa, ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Marahil, hindi pa nakararating sa inyo o hindi nyo pa napapanood sa social media
Yung isang napakagandang simbahan sa bansang Europa, di ko lang sigurado kung anong bansa yon, pero sigurado akong sa Europe yon kasi iba ang lengguwahe. Kung di pa ako nagkakamali ay France o hindi ako sigurado kung France, basta isang bansa sa Europe na isang napakagandang simbahan. Hindi siya ikinonvert na museum. Ginawa siyang restaurant. Imagine ninyo ang Cathedral ng Lipa, o imagine ninyo ang Manila Cathedral, o imagine ninyo yung inyong cathedral sa inyong mga dioceses, o yung Metropolitan Cathedral ng Cebu. Ginawang restaurant. As in restaurant talaga. Tapos, pagpasok ng tao, ang tugtog ay mga Gregorian chant. Habang nagluluto, kumakain yung mga customers. Nakakapangilabot. Nakakapangilabot. Isang lugar na banal, ikinonsecrate para sa Diyos. Tapos ngayon ay ni-reduce sa restaurant. At hindi lang yun ang nakakapangilabot doon. Sigurado po ako na ang mga napasok din doon, hindi naman siguro lahat, ay Katoliko. At ang nagpapatronize doon ay sumisimba din tuwing linggo. Maaring hindi yan mangyayari sa atin sa Pilipinas, sapagkat iba naman yung konteksto ng ating pananampalataya dito. Pero in a different way, nangyayari yan. Anong ibig kong sabihin? Yung dichotomy ng buhay natin bilang mananampalataya. Pag tayo'y nasa loob ng simbahan, pinoprofess natin yung ating pananampalataya, pero paglabas natin, hindi na yan ang buhay natin. Iba na. At wala tayong pakialam doon sa ginawa natin at tinanggap natin kapag kalinggo o tinatanggap natin sa loob ng banal na misa, sa gagawin natin paglabas ng simbahan. For all you know, baka merong sumusubaybay sa atin ngayon o baka merong nandito tayo ngayon natatanggap ng banal na Eucharistia, ipoprofess ang pananampalataya, pero pagkatapos, anong gagawin? Kikitain ang kanyang kabit. O di kay aawayin, susugodin yung kanyang kinagagalitan. O di kaya ay magnanakaw. O di kaya ay gagawa ng malaking kasalanan. Katatapos lang yan ng pagtanggap ng banal na Eucharistia at pagsasabing, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Anong pagkakaiba nun? Sa mga Katolikong pumapasok sa isang banal na bagay na ginawang restaurant at kumakain doon, wala. Sapagkat kung isinasa buhay natin ang ating pananampalataya, yung pinoprofess natin, sinasabi natin sa salita, ay dapat nagmamanifest din sa buhay natin bilang mananampalataya. Wala yung pagkakaiba. Ang tawag dyan ay dichotomy or separation between our faith and our life. Sinasabi ng iba, no, huwag nyo kaming pakialaman, Father. This is a private matter. This is very personal to us. To
a certain extent, yes. And the church respects that. Pero pagka ang buhay ninyo ay hindi akma, buhay ninyo ay hindi akma sa turo at aral ni Kristo, doon nagpapakapropeta ang simbahan. Na kinagagalitan ng mga marurunong di umano tungkol sa bagay na makadiyos. Alam nyo, yung narinig nyong faith confession ni Peter, you are the Messiah, Son of the living God. Hindi lang yung lip service. Hindi lang yung sinabi niya dahil gusto niyang bulahin si Kristo. Sinabi niya yon dahil siya'y naniniwala at ang kanyang paniniwala ay na-convert niya sa kanyang buhay bilang mananampalataya. Patunay. Paano siya namatay? He died a martyr. Peter and the rest of the apostles, merong isa na hindi na-record kung paano ang kanyang pagkamatay. Pero, namatay na merong pagkaugma ang kanilang pananampalataya at yung kanyang buhay. Yung sinasabing sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ay naisabuhay sa pang-araw-araw na ginagawa. At ganyan tayo mga kapatid, dapat bilang mga binyagan. Diyan tayo dinadala. Diyan tayo inaakay ng simbahan. Sapagkat kailanman ay hindi pwedeng tawaging tunay na Kristiyano at tagasunod ni Jesus ang ating buhay kung sa loob lang tayo ng simbahan mabait, kung sa loob lang tayo ng simbahan gumagawa ng mabuti at paglabas natin, parang walang pinagkaiba yung ating ginawa sa loob ng simbahan at paglabas natin ng bubong ng simbahan. Baka nga ang ilan sa inyo, sasakay pa lang ng sasakyan. May tumawag lamang, hindi nakapagtimpi, nakapagmura ka agad. Baka nga ang iba sa inyo, kalalabas lang at katatanggap lang ng banal na Eucharistia. Binuksan ng cellphone. Nawili na kaagad. Natitigan ng mga malalaswang panoorin. Yan ang pagkakahiwalay ng pananampalataya at buhay na nangyayari ngayon sa mundo. At pag hindi natin yan inalagaan, pwedeng mangyari sa atin balang araw. At pag hindi natin itinuro, lalo na kayo bilang mga magulang sa inyong mga anak, na hindi dapat magkahiwalay ang pananampalataya at ang buhay, yung nangyayari sa Europa ngayon, na namamatay ang Kristyanismo, mangyayari din sa atin. At yan ang pinakamalungkot na mangyayari kung sakali sa buhay natin bilang mananampalataya. Nakakapangilabot. Tingnan, ng isang banal na bagay ay ginagawa ngayong negosyo, ginawang restaurant, an exchange of money. At kung tanda ninyo, ang gospel narration, nung hagupitin ni Kristo ang mga money changer sa templo, ganyan-ganyan ang ikinagalit niya. Na hindi inirespeto ang bahay ng Diyos. Kahit pasabihin natin kakaunti ang nasimba. Kahit pasabihin natin kakaunti na ang Kristiyano sa lugar na yun. Kahit pasabihin natin kontrol ng Estado.
yung bagay na yon, yung lugar na yon. But at the end of the day, isa siyang hamon. Hindi lamang sa mga Kristiyanong nandun, kundi para din sa atin. Para yung leksyon na natutunan nila doon ay maging babala naman para sa ating lahat. Upang tandaan natin ang katotohanang walang dapat paghihiwalay ang pananampalataya at buhay. Si Pedro ay nagsabing, "You are the Messiah, Son of the living God." At ang pagsasabi niyang iyon ay hindi lamang sa salita, kundi pinatunayan niya sa gawa. Mga kapatid, dyan po tayo dinadala. At huwag tayong masasaktan kapag tayo'y pinangangaralan ng simbahan na akayin ang sarili patungo dyan, sapagkat tatandaan ninyo, walang tunay na Kristiyano na ang kanyang sinasabi at dinadasal ay kahiwalay sa kanyang ginagawa sa pang-araw-araw na buhay. That is hypocrisy and pretense to the max. Walang puwang sa buhay natin bilang Kristiyano ang pagkukunwari. Kung talagang tayo'y tunay na binyagan, magkasama ang ating pinananampalatayanan, ang ating sinasabi, at ang ating ginagawa. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka, Diyos, malumig ka sa sanlibutan, sa iyong kagandahan, narito ang aming may alay. Mula sa lupa at puno ng aming pagawaan, tinapin ito para maging pagkain ng Pilipinas. Kapuri-puri ka, Diyos, malumig ka sa sanlibutan, sa iyong kagandahan, narito ang aming may alay. Mula sa katas ng ubos ang puno ng aming pagmamaalak nito para maging lumig, nagbibigay ng iyong Espiritu. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga inihahain naming panalangin ay tunghayan mo pakundangan sa pakiusap ni Santo Domingo. Sa katatagang dulot ng paghahain ito, pagtibayin mo ang mga nagtatanggol sa pananampalataya, pakundangan sa pagtatangkilik ng kagandahang loob mo, sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Domingo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Kristo na maasahan sa katapatan na inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang mga lasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng mga ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ang ngalan mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng piging mong banal ngayong ginugunita namin si Santo Domingo ay lubusan nawang pakinabangan ng iyong simbayanan na nakapanariwa at napamunga sa kanyang pangangaral at naway matulungan ng kanyang pagdarasal sa pagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa August 31 ay kumpilang pamparokya dito sa pambansang dambana. Sa mga kabataang may edad na 12 taon pataas, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang August 9 lamang. Magkakaroon din ng seminar ngayong August 10 sa Divine Mercy Sanctuary, maghapon para sa mga kukumpilan at umaga naman para sa mga magulang, ninong at ninang. Naway magabayan kayo ng mga gawaing makikita sa screen at sa FB page ng Dambana. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.